Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. And pauna mensahe ninyo ay dreams. Ayan, the universe speaks to you through your dreams, Gemini. So may mga gabay na pinapadala sa inyo ang Divine Universe through your panaginip, Gemini. Maaring nagdadasal kayo ng guidance talaga, kaya ito, no, through your dreams, pinapadalahan kayo ng kasagutan doon sa mga hinihingi ninyong gabay, or maaari din naman talaga na simpleng ginagabayan ka lagi ng Panginoon, kaya kahit sa inyong panaginip, pinapadalahan ka ng mga mensahe, no, na makakatulong sa iyo sa inyong mga sitwasyon. So, ang ang mahalaga dito, no, na kunin ninyo kung ano yung ibig sabihin ng mga panaginip na yan. Kaya, if pagising ninyo, naaalala pa ninyo kung ano mga elements ang laman ng inyong napanaginipan, make sure that you write them down at i-google po ninyo, no? Ang dami-dami ng resources sa Google dyan na, alam mo yun, dami ng blogs, articles na nagpapaliwanag ng ating mga panaginip, kaya do so, no? Gemini, nang sa gayon, yun ang maging guide ninyo, no? Sa kung ano man ang inyong pinagdadaanan sa ngayon. So, we have gratitude. Universal love shines through the miracles of life all around you. So, looks like may mga miracles dito na maaari mag-unfold sa buhay ninyo. And this is also an invitation for you dito, Gemini, to practice gratitude attitude. Always project the gratitude attitude dahil, you know, the more na nagpapasalamat tayo, the more na lagi tayong nag-acknowledge ng biyayang nare-receive natin at grateful tayo sa kung ano man ang nare-receive natin, you know, na biyaya sa Panginoon, nagbubukas tayo ng pinto ng mas marami pang biyaya at mas marami pang prosperity and abundance na dumating sa buhay natin. Kaya parang susi ito, no, na nasa kamay natin ang gratitude, Gemini. Kapag nagpapasalamat tayo, no, kapag nag-appreciate tayo ng kung ano ang blessings na dumadating sa atin, ano, parang binubuksan natin ang pinto, no, para sa mas marami pang biyaya, no, Gemini. So we also have courage. Live your life fearlessly with courage, strength, and determination. Ayan, buhayin ninyo lagi, no, buhayin ninyo lagi ang courage and inner strength sa puso ninyo. Maging determinado lagi, tibayan lang lagi ang inyong loob, no? Dahil normal yan sa buhay natin na may mga dumadating na mga life's hiccups, may mga obstacles na dumadating sa buhay natin at some point, no, on our life's journey. Kaya lagi lang tayong magpakatatag, no? Gemini, lagi lang ninyong buhayin ang inner strength ninyo, encourage sa puso ninyo, nang sa gayon kahit ano man ang dumating na bagyo sa buhay ninyo, yan ay malalampasan ninyo, no? So, what else? We have dream. Holy. So, dito dreams. Ito naman dream. Ito naman, iba namang klase. Wish upon a star naman ito. Ito naman yung pangarap ninyo. So, wag kayong tumigil mangarap, no? Yung ganun. At, parang iniimbitahan kayo dito na mag-wish kayo. Make a wish ngayon, Gemini. Kung ano man yung inyong pangarap, no? Maaring yan ang laman ng inyong wish ngayon. And you never know. Baka yan ay mag-manifest na as soon as possible. Maaring that is going to manifest in no time. Kaya ngayon, parang ang invitation sa inyo dito, napipick up ko dito, manifestation energy ay nandito sa inyong horizon, Gemini. Kaya, be careful with what you wish for, no? Na kailangan yun talaga ang gustong-gusto ninyo mangyari sa ngayon. Yun ang handa kayo para dyan talaga sa pagdating ng kung ano man yan, ano? Yun ang i-wish ninyo. Because baka magulat kayo dito, diba? Na maaaring bukas agad, pagising ninyo, nandyan na, diba? So, what else, Gemini?
We have new beginnings. From chaos comes calm. Napakaganda, napakaganda. So parang there is a beautiful transformation dito na mangyayari sa buhay ninyo. Maaring mga sitwasyon yan na, let's say for example, problematic situation na pinagdadaanan ninyo ngayon, and mamaya, no, nasolusyonan nyo na, nahanapan nyo na ng solusyon ng problemang yan, and ito na, you are heading towards calmer waters, no? Tapos na ang pag-solve ninyo sa problemang yon, tapos na ang sitwasyon na yon, at nahaharap na kayo sa isang magandang umaga, sa isang magandang buhay na merong pag-asa pa, 'di ba? Magandang sitwasyon ang kakaharapin ninyo dito, Gemini. So this is definitely newness, fresh start in some areas of life ninyo. So good luck. What else? We have manifest. Holy moly, kakasabi ko pa lang kanina na manifestation energy is in your horizon. Kino-confirm ng card na to na yes, definitely. Kaya make sure, no, na kung ano ang i-wish ninyo ngayon, talagang handa kayo para dyan, no? Yan talaga yung gustong-gusto na ninyong mangyari agad-agad, just in case, no? Yan talaga ang ibigay sa inyo, no? Or ibigay na talaga sa inyo yan ng Divine Universe, no? Gemini, dream deep and ask for what you want. Ayan, so talaga, hingiin nyo na, i-wish nyo na kung ano man yung gusto ninyo talaga, no? Para, alam mo yun, hindi kayo mawindang, hindi kayo ma-overwhelm sa kung ano yung ibibigay sa iyo ng Divine Universe dito. So, good luck, Gemini, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Kung ang mensahe ninyo ay ascension. And so your soul is evolving to higher states of consciousness. You are ready for this. Ayan, so parang mas nagiging ano na kayo ngayon, mas nagiging malalim na ngayon ang inyong relationship with God, no? Mas malalim ngayon ang relationship ninyo and understanding about yourself, about your purpose, about your mission in life, yung mga ganun ba, no? Most likely, ang iba sa inyo dito, Libra, is on your spiritual journey. Now, maaaring may spiritual awakening na nangyayari dito para sa iba sa inyo, kaya mas malalim na ngayon yung inyong iniisip, ang inyong pag-iintindi, understanding, awareness of your higher consciousness and about your spirituality as well in general, no? So what else? We have meditation. Take a moment to connect to source through quiet, reflective meditation. So you're being invited here, Libra, no, na mag-meditate kayo, magmuni-muni kayo, solitude kayo. So you're being invited here dito na mag-me time kayo and mag-meditate because maybe there are guidance, no, na kailangan ninyong marinig dito, no? There are siguro messages na kailangan ninyong marinig from the divine dito na makakatulong sa inyong journey dito, no, sa inyong spiritual journey. So yun ang napipick up ko dyan for some of you. No limitations. You are a celestial being with unlimited potential. There is much more. There is much for you to share. Pasensya na, labo na salamin ko. Libra, you are full potential. You have full potential, no? Ang dami ninyong bit-bit sa sleeves ninyo na potential, na tricks, kumbaga, no? Para kayo ay makatulong sa maraming tao. Para kayo ay makapag-serve sa maraming tao. So, most likely talaga, Libra, ang napipick up ko ditong malakas is you are really being pulled to step into your purpose na. Embrace na your purpose, your mission in life sa ngayon, no? Parang you are heading towards where your destiny is na ngayon, Libra. Yun ang nakikita ko dito, no? Na mensahe para sa inyo. So, what else? Trust and the light in you cannot be dimmed. Ayan, lagi lang kayo magtitiwala, Libra.
Huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong magdalawang isip, no? Kung ano man yung mga talents ninyo, gifts ninyo, gamitin nyo yan, no? Gamitin nyo yan dahil maaaring yan ang magiging susi talaga para doon sa makalapit na kayo sa inyong destiny, no? Makalapit na kayo doon sa kung ano yung purpose talaga ninyo sa buhay, no? So magtiwala lang kayo. Wag ninyong pagdudahan ang kung ano ang meron kayo. Wag ninyong pagdudahan ang inyong sarili dahil kung ano man ang skills ninyo, talents ninyo, gifts ninyo, that is given to you by the divine, 'di ba? Biyaya yan sa iyo, binigay yan sa iyo ng Panginoon. Kaya yan ay para sa iyo, to embrace, to enjoy, to use it to serve other people, to help other people, no? And to create contentment sa sarili ninyo. Diba? So, what else? We have evolved and the cosmic potential flows through you. Ayan. So, there is an opportunity for you dito to evolve, no? Into the best version of yourself. There is going to be a new Libra, no? Na i-emerge dito. So maybe may mga gagawin kayo dito na bago talaga para sa inyo. Maaaring may mga sisimulan kayo dito, may mga plano kayo siguro that you're going to start something new na kumbaga uncharted territory para sa inyo. You've never done this before. This is all new para sa iyo, no? And it may require you talaga to get out of your comfort zone, no? Pero maaring nakahanda kayo para dyan, no? Because maybe talagang meron din kayong nararamdaman na it's about time for you na to grow, to thrive, to evolve into the best version of yourself, no? Panahon na para hindi na kayo lang mag-stay sa kung saan lang kayo komportable, sa kung ano lang ang comfort zone ninyo, no? So it's about time for you ngayon na parang magi-step up na kayo, magla-level up na kayo because you also want to thrive, no? So good luck, Libra. Love to the moon and back. Ayan. So maaring makatanggap din kayo dito or maramdaman din ninyo ang pagmamahal ng ibang tao, no? Because maaring kayo lagi yung nagpapakita, nag-express ng pagmamahal ninyo sa ibang tao in many different ways. But ngayon, parang kayo ngayon ang nasa receiving end, no, ng love, no, coming from other people. So good luck. That's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po mabuti kayo. At welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Pauna mensahe ninyo ay wisdom. See your adversaries as opportunities to expand your spiritual light. Ang napipick up ko dito, Aquarius, you know, maybe yung wisdom ninyo, yung learnings ninyo in life is going to be highlighted sa ngayon. Maaring mai-apply ninyo yan, no? As sa mga sitwasyon ninyo sa ngayon, no? Maaring meron kayong mga pinagdadaanan sa buhay, no? At maaring dito ninyo magamit yung mga learnings ninyo in life in the past, no? Para nang sa gayon, malusutan ninyo ng mas mabilis, mas maayos ninyo ang inyong sitwasyon, no? So, what else? Abundance, napakaganda. When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. So, most likely, dahil ang mensahe ito ay para sa inyo, so most likely, talaga ang karamihan sa inyo dito, Aquarius, kayo, very compassionate kayo, no? Maaring you're very generous, you're very loving talaga, you know, matulungin talaga kayo sa maraming tao. Kaya naman, no, binibiyayaan kayo. Yung parang, dahil sa pagtulong na yan, lagi sa maraming tao, no, sa pagdamay sa mga pinagdadaanan ng maraming tao, yung nagbubukas din talaga kayo ng doors of abundance, no? Kaya may mga biyaya din parating sa inyo, may mga biyayang ibibigay sa inyo that is more than enough para sa sarili ninyo, more than enough para din sa mga kapamilya ninyo, no? So that you still have something left, no? Para maitulong sa iba, para ma-share sa iba. Because ganun kayo, matulungin kayo, no? Lagi kayong nagbibigay ng kahit ano ang meron kayo, lagi kayong nag-share. Kaya
you are also being blessed dito with abundance of anything and everything, no, na kailangan ninyo sa buhay ninyo, so that you can also provide or help other people through that blessing. Inner world, your external world is a reflection of your inner world. Ayan, napakagandang reminder ito para sa inyo, nang sa gayon maging aware kayo, no, sa iniisip ninyo, no, at sa nararamdaman ninyo. Pinapakita lang sa inyo dito na mensaheng ito na kung ano yung nakikita ninyo sa outside world ninyo, kung ano nakikita ninyo sa inyong 3D reality, yun ang manifestation ng kung ano ang iniisip ninyo, no? Kung anong iniisip ninyo, anong laman ng isip ninyo, makikita nyo yan sa 3D reality ninyo. Because that is what manifests, no, sa buhay ninyo. Kaya very powerful ang isip natin. Very powerful ang nararamdaman natin, no? Kasi kung ano yung iniisip natin, that becomes our feelings, no? And that translates into our 3D reality. Yun ang nakikita natin sa panlabas natin. Kaya, be aware, no? Lagi na mabuti lang, maganda, positibo lang ang laman ng isip natin, so that ganun din lang ang mag-manifest sa buhay natin. If you don't want, no, negative situations na mangyari sa buhay ninyo, make sure nang iniisip ninyo positibo, so that only positive things, situations, and experiences ang mangyari talaga sa buhay ninyo, no? So, Aquarius, what else? Expand. Ayan, growth is often uncomfortable and messy, but necessary. Ayan, so, ano lang ito, parang encouragement din ito sa inyo, no? Na, ang pag-evolve natin into the best version of ourselves, sometimes it's not an easy thing to do. It's not an easy way, no, to tread, diba? Sometimes may discomfort talaga tayo dyan. It's because bago yan sa atin, diba? That is an uncharted territory. That is not our comfort zone. Kaya may discomfort talaga. But that is where we learn. That is where we grow, diba? That is where we thrive. That is where you evolve into the best version of yourselves, Aquarius, no? Kaya parang ang iba sa inyo, no, or most of you, Aquarius, na pick up ko dito, aware din kayo na ganun talaga ang ganap. Ganun ang sistema. Kaya tanggap nyo na yan, ano, na minsan talaga, may mga pangyayari dito na kung gusto niyo na mas maganda ang ganap, you know, meron talaga mga life hiccups na pagdadaanan para makapunta ka sa mas magandang sitwasyon, diba? May mga ganun talaga. Ganun din dito sa expansion, no? Kung gusto ninyo na papunta kayo sa pag-evolve ninyo, pag-grow ninyo, pag-thrive ninyo, may mga bagay talaga na kailangan kayong maranasan na medyo hindi masyadong komportable para sa inyo. Kasi nga doon kayo matututo, diba? So, what else for Aquarius? Dark side, don't hide yourself away. Ayan, maaring ang iba sa inyo mahiyain. Maaring ang iba sa inyo merong talents, skills, or gifts na ikinahihiya ninyo. Or maaring you're not confident about it, na mapapanindigan ninyo. Or maaari din namang wala kayong lakas ng loob na i-share yan sa maraming tao. It could be for different reasons, no? But sabi dito sa inyo, don't hide yourself away because that is part of yourself, so you should be proud of it, no? Kung ano man yan, kung ano man ang meron kayo, no, you should be proud of it because biyaya yan sa inyo, binigay yan sa inyo ng divine universe. That is a gift sa inyo, yung mga talents ninyo, skills and gifts ninyo, no? And you know what, Aquarius, you never know, baka yung tinatago ninyo sa sarili ninyo, yung hindi kayo proud sa sarili ninyo, maybe kapag shinare ninyo yan sa mundo, ipinakita ninyo yan sa mga tao, 'di ba? You never know, baka maka-inspire kayo ng maraming tao, no? Mas hindi niyo alam, makatulong kayo sa maraming tao. You can touch other people's lives in any way na gamit ninyo, kung ano man yung talent or hidden skill or gift ninyo, 'di ba? So what else? We have light, and without the dark, we'd never see the stars. Ayan. So, parang appreciation din ito talaga, no? Of mga life's obstacles, life hiccups
'Di ba? Kahit yan mga obstacles yan, that is still a blessing. Yung mga problema na yan, that is still a blessing. Kasi hindi tayo mag-grow, no? Kung lagi lang smooth sailing ang takbo ng buhay natin. Hindi tayo mag-evolve into the best version of ourselves if lagi lang perfect ang pinagdadaanan natin sa buhay, no? Kaya yung mga problema na yan, yan ang nagpapalakas ng loob natin, 'di ba? Yan ang tumutulong sa atin para maging resilient tayo, para mas maging matatag tayo, para mas maging matibay ang kalooban natin, 'di ba? Tulad nito, see your adversaries as opportunities to expand your spiritual light. That is exactly it, 'di ba, Aquarius? Kaya ang mga problema na yan, you know, a blessing pa rin yan. That is a blessing because yan ang nagtuturo sa atin, no? Para mas maging matatag tayo, matuto tayo sa buhay, mas marami tayong learnings, no? Napupulot dyan ng wisdom na nagagamit natin sa ibang sitwasyon natin sa buhay. 'Di ba? Yung mga natututunan natin, that is the best teacher, 'di ba? Yung experience natin na yon, that is the best teacher sa atin. Kaya pagdating ng mas mahirap pa na sitwasyon sa buhay, parang mas hindi na tayo nahihirapan, parang gamay na natin kung paano natin ina-navigate, 'di ba, ang pag-solve ng mga problema. Yung ganoon. Kaya hindi natin ma-appreciate kumbaga ang liwanag kung hindi natin naranasan ng dark, 'di ba? Hindi natin na-experience ang dark. Hindi natin masyadong ma-appreciate ang success natin if hindi tayo minsan sa buhay natin nag-fail. 'Di ba? Yung ganon. So, this is a beautiful learning, 'di ba? Para sa atin din, no, na ma-realize natin na yung mga problema na yan, yung mga obstacles na yan, yung mga challenges na yan, yun ang nagpapalakas ng loob natin. Yan ang nagpapatibay ng loob natin. Yan ang nagtitrain sa atin para mas maging matatag tayo sa buhay. 'Di ba? So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.